Welcome back! It's me again, Kuya 4G. So this time, iko-content ko yung buhay ko. Gusto kong ma-inspire kayo sa nangyayari sa buhay ko. Simulan natin sa simula kung sino ba ako. Magpapakilala ko, I'm LA, Lou Anthony Mizel Hamandi. I'm already 38 years old and I live here in San Jose del Monte, Bulacan na ngayon. But before, pinanganak ako sa Quezon City. So, for sure, unang number 1 na tanong nyo, Kuya LA, may lahi ka ba? Yes. Ang tatay ko po is Iraqi. So, start ko yung kwento ng buhay ko nung paano nagkakilala yung parent ko. So, way back before, nagtrabaho si mama sa Iraq as an entertainer. Doon sila nag-meet ang father ko. That time, magulo sa Iraq eh. Alam yung digmaan ng Gulf War, parang 1980s, 85 yata, Gulf War, Iran versus Iraq. So, lahat ng lalaki, before, automatic, ginawang sundalo. Yung father ko kasi, ang ano nun, alam ko, parang guitarist yata siya sa banda. Tapos, pumutok yung gera, ginawang sundalo ng Iraq. And then, si mama, unluckily, buntis pala nung pumutok yung digmaan. Lahat ng nagtatrabaho doon, pinauwi ng Pilipinas. Ang usapan sana nila ni Papa is magsasama sila dito sa Philippines or babalik si Mama doon, parang ganun yata something after ng gera. Pero unluckily, parang as based sa kwento nila, hindi yata nakasurvive si Papa. Sabi nila hindi daw nakasurvive. Kasi before, parang first year, second year, nakakapagpadala pa si Papa, tapos may mga messages. Hindi pa kasi uso hindi pa uso cellphone nun eh. True letter pa talaga noon time na yun. Tapos yun, hanggang sa wala nang communication. Tapos sabi daw ng ninang ko, hindi na raw nagpapakita doon sa tagpuan nila para magbigay ng letter or something na So kinonsider nila na baka casualty of war na si Papa, parang patay na ganon. Pero walang matibay na ebidensya na patay na siya. Lumaki ako sa pamilya na mahirap. Isang mahirap na pamilya. Pero, punong-puno ng pagmamahalan. Masaya kasi yung pamilya na kinalakihan ko, pinakilala nila sa akin si God, si Jesus Christ. Sa kabila ng pagkukulang na lumaki ako ng walang tatay, pinunan din ng Panginoon na napalibutan ako ng mga taong nagmamahal sa akin before. Sobrang spoiled ko before. As in, alam mo yung buong kalsada namin sa Binuwang. Lumaki kasi ako sa Lalomay. Lahat ng ninong at ninang ko, inihiram ako kasi iba't ibang, may schedule ako dyan sa mga bahay. Iba't iba. Pag matutulog ako sa ibang bahay, ganun naka-schedule yan. Nung baby pa ako, inihiram ako ng mga ninong at ninang ko. Tapos meron pa yan si Daddy Lazaro. Yun, spoiled ako doon kasi syempre nasabik sa apo, tapos parang ako yung unang apo eh. Ako yung unang apo dun sa mga ninong ko, ganun. Tapos sobrang spoiled ako dun kay Daddy, as in lahat ng gusto ko. Mayaman sila nun eh, talagang everyday naka-Magnolia chocolate ako yung malaki, tapos lahat ng gusto ko, bike, everything binibili ni Daddy, pati yung sa baboy niya, sinasakay niya ako sa baboy. Talagang ganun ako ka-spoiled kay Daddy doon sa tatay ng mga ninong ko. Shoutout sa mga ninong ko na nagmamahal sa akin before. Spoiled ako dyan, tsaka sa family ko na kinalakihan ko. Talagang yung love andun, even though wala yung father ko, pero yung love nandun. Doon sa mga ate ko na nagpalaki sa akin, sa kapatid ng mama ko na nagpalaki sa akin. Magulo yung buhay ko ever since from the beginning, napakagulo. Talagang, kahit na magulo siya, ramdam mo may guidance ni God. Although, nung time na yon, sobrang thankful ako kasi sa kabila ng pagkukulang, pinupuno ng Panginoon sa buhay ko. Yung kung paano niya ako pinatatag, kung paano niya ako hinubog, kung paano niya ako pinalaki, na kahit, alam mo yun, hindi ko nararamdaman mag-isa eh. Simula nung bata ako eh. Although, kilala ko pa lang si God na partida. Kilala ko pa lang si Lord Jesus Christ. Actually, hindi ko pa kilala si God the Father eh. Si Lord Jesus Christ pa lang ang kilala ko before. Hindi ko pa kilala na may Diyos Ama. Siyempre, hindi pa tayo aral. Hindi pa natin alam. Pero yung guidance niya, partida, nandun na. Tapos hanggang sa, lumaki kami ng mama ko sa isang depressed area.
naranasan ko yung naranasan ko yung sobrang hirap ng buhay. Imagine mo, kasama ko yung mama ko sa bubong, sa depressed area. Wala kaming dingding. As in, apakaliit na kwarto lang. Isang papag lang, tapos yung bubong namin, butas-butas pa, tapos kurtina lang talaga. Tuwing pag umuulan, doon ko na-experience pag umuulan, yung tumutulo doon sa bubong. Magngunguya kami ni mama ng bubble gum. Ngunguya namin ng bubble gum, tapos didikit namin doon sa bubong para lang tawag dito, tumigil yung pagpatak ng ulan. Tapos wala kami pintuan kasi lang yun, kurtina lang. Tapos, pero masaya. Andun yung saya kasi dun ka mahuhubog dun mahuhubog yung pagkatao mo. Masaya nun, talagang, andun yung mga kalaro mo, yung walang cellphone nun. Talagang andun yung kalaro mo, text, Jolen, patintero, mataya-taya, taguan, tumbang preso, lahat ng laro ng pambata andon. As in yung hindi siya happiness joy kung tawagin siya. As in joy. Talaga, hindi ko pa iniisip yung tatay ko kung wala o whatsoever. Hindi. Kasi napapalitan, napupunan ng happiness yung binibigay na happiness ni God. Kasi, tapos, naranasan ko pa before. Ano ko kaya sobrang thankful ako kay God. Kasi, pinalaki niya ako ng matibay Never kong sinubukan mamalimos. Alam nyo, before, nangangalakal kami noon. Nangangalakal kami noon para magkapera lang ako. Sinadik ako na sa computer Adik ko na sa computer yung PC pa, tapos, magkano pa rent ng PC noon, tapos, PlayStation, yan. Tapos, para lang makapaglaro ako, kagawin ko, mag-iikot ako doon sa buong Laloma. Hanap ako ng bote. Basta kung anong pwedeng ikalakal, ginawa ko yan. Tapos, nagtrabaho one time si mama sa Shell. Sa Shell, nagtrabaho siya nun as cashier. Doon kasi, meron na naman yung squeegee, yung ginaganon yung window salamin nung sasakyan. Ginawa ko rin yun kapag gabi, pag naka-duty si mama, papaalam ako doon sa mga kasama niyang gasboy. Baka pwedeng ako. Sige, sabi ko, gusto ko po pang bandagdag baon, o kaya panglaro ko, ganon. Never ako yung parang aasa na penging ganito, penging ganyan, ganon. Gumagawa ako ng paraan. So, kumikita ako ron, talagang squeegee, tapos bibigyan ako pa 5. Laking bagay na nun dati, 5 piso, laking pera nun dati. Tapos meron pa akong diskarte nun kasi dun sa NS Amoranto, meron dun tennis court. Na-experience ko dun yung ang ganda ng kitaan dun, parang 20 pesos yata per game or 40. Pulot bola lang. Kasi papasok lang kami dun. Kuya, pag may naglalaro, may magpupulot na po ba ng bola sa inyo? Sabihin, wala pa. Pwede po ako. Sige. Pupulutin mo lang yung bola. Pag naglalaro siya, tapos bibigay mo. Pulot bola. Tapos pagkatas ng game nila, maliwanag yung 40 pesos. Tuwan-tuwa na ako nun. Pupunta na ako nun sa tindahan. Uso pa nun yung choco-choco na stick. Tapos, mga pagkain. Basta ko anong gusto kong bilhin na gusto kong gawin. Kasi pinaghirapan ko yun So, sabi ko, talagang lumaki akong independent. Doon ako hinubog ng Panginoon paano matuto dumiskarte. God is good always. Ang saya nun. Sobrang saya. Sorry. Sorry. Iba yung buhay nun compare sa buhay ngayon. Napakasimple lang. Hindi mo kailangan ng gadget. Hindi mo kailangan ng anything. Lalabas ka lang ng bahay. Nandiyan yung friend mo. Laro ka. Walang pain and suffering.
Wala kang iniintindi. Tipong gising ka sa umaga, ang isipin mo maglaro. Pasok sa school. Pagpasok sa school, puro kaibigan ulit. Grabe. Grabe yung buhay noon. Compare ngayon na puro technology na. Kaya maswerte tayo na nabuhay noon. 80s, 90s. So tama na, ang drama. So balik tayo sa kwento. So yun, lumaki ako sa Laloma. Tapos lumaki ako sa side ng tito ko. Kay Tatay Joe. Sa mga ate ko, kay Ate Dada, Ate Bel, Ate Dimple, kay Kuya Utol, doon sa family nila Ima. Lumaki ako doon kasi pinag-aaral ako ng pinsan ko. Si Kuya Utol, sobrang mahal na mahal ko yun. Talagang siya yung tumayong parang tatay ko. Pinagtapos niya ako ng pag-aaral hanggang high school. Ang dami ano. Alam mo yung feeling na kulang yung pagkatao mo. Pero pinuno ka ng Panginoon ng mga tao sa paligid para mahalin ka. Naramdam ko yun, sorry. Naiyak ako kasi nararamdaman ko yung pagmamahal ni God before. Ngayon ko lang na-appreciate. Tapos, doon ko na-experience that. Sobra ako nagpapasalamat kay kuya ko. Kasi talagang yung sacrifices niya, yung pagmamahal niya. Pinsan niya lang ako take note. Pero, grabe yung sakripisyo niya. Talagang pinagtapos niya kami ng pag-aaral. Hindi lang ako, pati yung mga pinsan, mga pamangkin ko na naiwan din sa kanya. Sobra. Shoutout sa'yo, kuya. God bless you. Love you so much. So, sa story ng buhay ko, talagang hindi ganun kadali, pero masaya. Masaya kasi partida, tandaan niyo to sinasabi ko, kilala ko pa lang si Jesus Christ nun. Hindi ko pa totally kilala si God the Father. Jesus Christ pa lang. At hindi ko pa tinatanggap si Jesus Christ nun. Kilala ko pa lang. So, kung nandito na kayo sa point na to, for sure ma-iintriga kayo, hahanapin niyo yung kasunod na itong video ko na to. Sunod-sunod to hanggang sa dulo, hanggang sa sitwasyon na meron ako ngayon. Hahatiin ko lang kasi sobrang haba para hindi kayo maboring. So daming pagsubok na pinagdaanan noon. Sobra. Doon ako natuto, doon ako hinubog ng Panginoon, doon ako pinalakas ng Panginoon. Hanggang sa makarating ako kung ano meron ako ngayon. Yung mga diskarte namin dati. Nag-try ako bumili ng tindaan, chichirya. Binigyan ako ng pera ni Tito Pepe yata nun, 100 binigay sa akin. Daking pera na nun Tapos meron akong napulot na, alam mo yung styro na tray ng mga prutas. Napulot kami noon ng mga kalaro ko, sila Buboy. Kasi nag-come up sa idea ko na tinda-tindahan tayo, sabi ko. Sakto may pera ako. Bili ako sa tindahan ng mga chichirya. Kung ano, bili ako yung 100 pesos ko. Yung 100 pesos ko, imagine Dumago. Talagang tindahan. Nandun ako sa labas ng kalsada. Tinda ako ng chichirya, juice. Basta kung ang magkasya doon sa 100 pesos ko, biscuit, something yan. Hanggang sa naging tindahan siya literal doon sa iskinita na dinadaanan namin. Kasi si mama, nakita niya, kumikita ako Tinuloy ni mama. Tapos hanggang sa nagkaroon kami ng maliit na tindahan. Pero eventually, bumagsak din kasi, immature ako noon, bata pa ako. Pero imagine that, from mini basket, naging tindahan. Ganun na binless ni God. So, nakakatuwa yung buhay dati. Talagang up and down. Talagang uhubugin ka ng Panginoon sa experience. Tapos, naalala ko noon before, hilig ako basketball talaga.
Kasi lumaki ako doon sa mga pinsan ko sa Laloma, sa Binuang. Yung mga ninong ko, lahat ng mga pinsan ko, lahat ng ninong ko, kilala yan sa Laloma. Sa Binuang, kilala yan. Mga Lazaro, Banal, Salanggit, kilala yan sa Laloma. Kasi Milas team sila nun eh. Tapos ako, since baby ako nun, kaya gawa nila akong parang mascot, naka-complete uniform din ako. So kinalakihan ko yung laro ng basketball. Then, nagtatry ako, nahilig ko mag-basketball. Na-experience ko yung laro na nagpipilit ako kasi parang hindi naman ako ganun kahusay. Doon ko na-experience yung nababangko. Yung naging crowd's favorite ka na pagpapasok ka, tatawanan yung mga tao. Parang pag last minute, doon ka lang ipapasok, parang pagtalitambak na, doon mo na ma-experience maglaro. Experience ko yan. Tapos yung tipong kung todo bihis ka pa, bangko ka naman pala. Experience ko yan, to be honest. Experience ko yan. Tapos, eventually, sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag ng ganito. Hindi ako papayag. Lumipas ang ilang taon, mga 2 years. Practice ako ng practice. And then, hanggang sa napagtagumpayan ko yung basketball na yan. Natuto ko. Hindi ako naging magaling pero natuto ko. Natuto ko maglaro ng basketball. Doon ko na na-experience yung nagiging first 5 ka na. Doon ko na na-experience yung dumalaro ka na ng 5 liga sa isang araw. Shoutout kay paring Manny. Kumpare ko yan. Tawag sa amin yan, dynamic duo. Pares lang kaming payat niyan pero pag nagsama kami sa laro, ayoko nila mag-talk, pero marunong kami maglaro. Yun lang masasabi ko. Doon ko na-experience yung iniidolo ka na. Kasi dati rin naman akong ganun eh. Ina-idol ko yun. Si Jojo, si Edward. Shoutout sa'yo, parang Edward. Custodio. Shoutout sa'yo, pare. Doon ko na-experience yung from bangko to core player. Doon, talaga sabi ko, tuntua ako noon. Talagang hanggang sa basta maganda yung mga naging laro namin na ni paring Manny eh. Dikdikan, talagang na-experience namin yung mga crucial game, yung mga nagsisigawan na yung mga tao na dati bangko ako. Pero ngayon ako na yung naglalaro sa gitna. Sa Tatalina, shoutout sa Malaya. Yan, naglaro na kami diyan. Hindi naman ako malakas, pero marunong ako maglaro. Na-experience ko 'yun. Dalas na-experience ko na maglaro sa company. Experience ko mag-champion. Shoutout CCS, nag-champion tayo. Yun yung mga bagay na, alam mo yun, ako kasi yung tipo ng tao na hindi pwedeng hindi ko kayanin. Kailangan kong kayanin. Nacha-challenge ako pagka, hindi ko kaya. Kaya ko to, kaya nila eh. Ganun ako, ganun yung personality ko. Tapos pag gusto ko yung isang bagay, gagawan ko ng paraan na hindi pwedeng hindi. Gagawa ko para. Sa next video ko, malalaman nyo kung paano ko napagtagumpayan yung buhay ko. Hindi ako marangya. Pero masasabi ko kahit paano, I'm blessed. Sobrang blessed ko. Sobrang blessed ko kay God. Sabi nga ng asawa ko, lahat ng gusto ko nakukuha ko. Yun yung pagkakakilala niya sa akin. Well, malalaman niya sa next episode ba yan. Yun yung story ng buhay ko nung time na bata pa ako. Bata hanggang binata. Kukwento ko yung buhay ko nang nakapag-asawa na ako. Sa next. Kasi hindi kakasya. Ayoko nang mahaba eh. Baka maboring kayo. At least meron kayong aabangan. So, yun. Yun muna for now. Then, abangan nyo yung next upload ko ng storytelling ko sa buhay ko. Ma-amaze kayo. Pag umabot kayo hanggang dulo, for sure natuwa kayo sa story ko. Ginawa ko tong video na to para ma-inspire kayo. Para ipaalam sa inyo na totoo si God. Totoo ang Diyos Ama. Totoo si Jesus Christ. Totoo siya. Hindi siya kwentong barbero lang.
hindi siya katang-isip lang. Totoo siya. Kumakatok siya sa inyo, kailangan niya lang pagbuksan. May mga bagay na kinakausap na niya kayo, pero hindi siya pinaikinggan. Marahil hindi niyo gusto yung ibig niyo iparating. Kasi ayaw niyong baguhin kung ano yung gusto niyong gawin. Yung mga nakasanayan na niya. I-share ko sa inyo kung paano ko napakinggan yung Panginoon, kung paano niya ako hinubog. Kasi to be honest, kahit sabihin natin kilala ko pa lang si Jesus Christ before, may takot naman ako sa kanya. Pero mas lumalim yung relationship namin ngayon. As in, abangan nyo yung story ng buhay ko, next upload ko, masaya yon. So yung sinare ko ngayon, yung beginning ng buhay ko, kung paano ko naging ako. So bye for now, abangan nyo yung next vlog ko.